Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na nga po, at lalong-lalo na sa ating karatig bayan dito sa Saudi, sa Middle East, diyan sa gitnang silangan. Yung mga taong nakakatulong sa atin, mga OFW na katulad ko, na nakapagbibigay ng biyaya dito sa atin sa Pilipinas. Ito na nga po, mga minamahal, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang ibabalita ko po sa inyo ay latest na tungkol nangyari kay Binibining Harutay Roque Ganda. Ito na nga po. Di ba na-contest si Harry Roque sa Senado? Yan, dahil sa kanyang mga pagsisinungaling. Ang tao nga naman sinungaling ay hindi ka talaga diyan mananalo. Diyan ako takot sa mga tao sinungaling, di ba? Tignan mo, pagkatapos na makontent siya na makulong siya ng isang araw yata. Basta isang araw yun, pagpalagay natin, magdamag, tapos kinabukasan, pinalabas na siya ng ating kongreso dahil sa kanyang mga pagsisinungaling. Dahil nakita sa kanya ang kanyang mga tinatagong yaman. Dito mo, 67 million. Ang laki niya na. Isa siyang abogado. Ang income lang niya, 300,000. Ewan ko kung 300,000. O diba, ang net worth niya. Yan ang ang gagaling talaga ng mga kongreso. Pagka talaga, mas lalo si Daniel Fernandez, si Abante, napakagaling yan. Si Abante, si Luristro, si Barber ba yun? Ang gagaling nila, sa tulang, napakagaling nila. Mga seryoso silang mga tigapag-usig sa Senado, sa Kongreso. Ang husay nila para silang mga talagang yung gumbasa yung mga totoong mga palaban sa mga tao, mga fake news na katulad ng ginawa nila kay Harry Roque na hindi nila pinagbigyan itong si Harry Roque. Talagang nahuli nila, talagang sinungaling talaga si Harry Roque. Dapat lang yan kay Harry Roque na makulong siya. Ngayon, anyway, ito na nga po, pagkatapos ng makulong po sa Kongreso, paglabas niya ng Kongreso, ayun naman, nagtatalak na naman, tumakbo siya sa EDSA. Doon siya nagtatalak. Dapat hindi ganoon. Ang talakan niya dapat ganito. Ang talakan niya ang mga DDH, mga DD-shit. Dahil yan ang nagpahamak sa kanya. Pero, hindi man siyang napahamak, siyang sumapi. Sumapi sa alam niya mga kriminal. Bakit siya doon sumapi? Dapat hindi siya sumapi sa mga ganyan. Alam niya siya ay abogado, dapat pinagtatanggol niya dapat yung mga merong tama, hindi yung sumasalim sa mga mali. Di ba? Ano bang kasalanan sa niya ni Ferdinand Marcos? Bakit siya tagal kay Ferdinand Marcos? Kasalanan niya yan dahil siya ay marami siyang ginawa na siya ng pulburon, ganyan, mga video, di ba? Alam naman ng taong bayan niya, sinong kakampi sa iyo sa EDSA? Harry Roque, sabihin mo sa akin, sino ang kakampi sa iyo sa EDSA? Sa totoo lang, wala. Kaya nga, hindi ka nga sinampinan sila mga tao sa EDSA Dahil nag-iisa ka lang, ngawa ka ng ngawa doon sa EDSA, para kang tanga, timang ka, pagkatapos mo nagtamasa doon sa gwapong yung model mo, pagkatapos nagtamasa ka dyan na siyang yung maintenance, di ba? Pagkatapos magagalit ka sa ating presidente, yung kabaklaan mo dinadala mo sa pagkaabogado mo sa Lucky 9. Diyan ka yumaman, pagkatapos yan ang sasabihin mo. Galit ka sa ating presidente, dapat lang matanggal na itong Pogo. Dahil ang Pogo ay nagbibigay ng masamang impluensya sa taong bayan. Tapos pupunta ka ng EDSA para people power. Ano yan? Roque,
Luka-luka ka ba? Isa ka nga harutay. Isa ka nga bakla na salot ng lipunan. Dapat sa iyo ay makulong uli. Yung ginagawa mo, hindi tama. Oh. Para kang hindi ka abogado. Dapat alam mo yan ng tama't mali. Abogado ka. Alam mo yan ng tamang mali ang ginagawa mo. Di ba mali mga ginagawa mo? Oh. Pagkatapos, sasabihin mo, pupunta ka sa EDSA, doon ka magtatatahol, ang sisihin mo ang mga didishit dahil sila ang nagpahamak sa'yo. Hindi ka malamang nila tinulungan. Tinulungan ka ba nila? Kawawa ka nga sa kanila eh. Dapat hindi ka umano sa kanya, sumanib sa kanya. Dapat pagkatapos mong lumaban ng senador, tanggapin mo na ikaw italo dahil ayaw sa iyo ng taong bayan. Tignan mo nakita sa iyo. O, di ba ayaw sa iyo ng taong bayan? O, di natalo ka. Ngayon lumabas ang baho mo. O, pupuro pala masasama ang iyong mga ginagawa. O, kasamaan. Ikaw ang naglagim ng kasamaan sa Pilipinas. O, di ba? Dapat ang sisihin mo si Duterte, ngawa ka diyan pagkatapos wala silang naitulong sa iyo ang mga didishit. Pinabayaan kayo ni Pulong, ni Sara. Si Sara, binigyan mo lang 36 million tapos wala ang nagawa sa iyo. May naitulong ba sa iyo si Sara? Walang naitulong sa iyo, hindi ka tinulungan. Kahit sinilip mo lang kasangkok sa Kongreso, hindi ka niya tinulungan. Dahil ang mga kampon ng iyong kadiliman lahat inuusig. Si Sara, si Pulong, si Baste, si Digong, lahat kayo, inuusig kayo, pati si Marlica, dahil lahat kayo, nagsama-sama kayo, dahil po kayo mga masasama. Ang sasama nyo, hayop kayo. Ang dapat sa inyo ay pinakukulong, lalo niya si Duterte. Ang ginawa niya sa tao, kay Dilima, pinakulong niya ng walang kalaban-laban. Samantala si Dilima, sige, damputin niyo ako kung gusto niyo, magpapakulong ako. Samantala ikaw, Duterte, hindi ka lumabas. No showing ka. Gusto mo pa sumama kay Kibuloy? Dapat gano'n, lumabang ka. Sabihin mong, Kibuloy, eto ako, kunin niyo ako, damputin niyo, ikulong niyo ako. Si Dilima, ginawa niya yon. Dahil alam niya siya ay tama dahil wala siyang ginawang masama. Di ba? Ganun lang. Dahil si Dilima, nakita namin na siya ay kinawawa talaga dahil talaga siya ay walang kasalanan. Kaya sinabi niya, sige, hulihin niyo ako. Kung gusto niyo yan, pakulong niyo ako. Yan ang sinabi niya Dilima. Sa totoo lang, narinig ko yan sa GMA News. Nagpadampo talaga siya. Hindi kamukha nito si Digong at saka si Kibuloy. Nagtago pa, nakipagpatintero pa sa mga taong bayan, sa mga PMP. Tapos yung mga galamay niya, puro halos lahat, sinungaling. Di ba? Paano po? Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang aking paksa. Sana po paki-like and share, paki-pindot po ang icon, ang button icon para po lagi po kayong update sa aking mga ibabalita. Maraming salamat po.